Kamusta kayo, ma'am? Kamusta ang bagong Okay taon? naman. Kumusta po yung magiging bagong taon ba Natin. natin? Ah, of course, we're still monitoring, no? With regard to sino ba yung makukulong, Nako. nag-aantay pa rin. Yung, alam naman natin yung naging yung political climate nung nakaraan. Alin dito yung tatawid ngayong 2026 doon na mga issue na syempre sa flood control projects pa rin, 'di ba, ma'am? Yes, definitely. Oo, especially ma'am na ito nga lumutang itong well, yung iba tawag doon Eleviste files, yung iba Cabral files, yung iba DPWH files. Yung paglutang nito during yung pagitan ng Pasko at Bagong Taon, at talagang nagtuloy-tuloy yung usapin tungkol dito. How will this shape yung usapin nitong issue ng flood control ngayong 2026? Nasabi ko na rin yan before na namamadal, no? Namamadal yung issue, nagugulo dahil nga dun sa mga lumabas na sinasabi hindi authenticated, yung manner ng pagkuha ng information, may question din doon, at saka yung initial list yata may mga nakasama na patay na, at saka yung isa naman hindi pa siya nakaupo. So these are things that will not help us, no? Oo. Nasasabotahe ba, ma'am, yung yung ating anti-corruption efforts dahil nga sa paglabas nitong well, allegedly dahil questionable yung pagkuha pati yung selective na paglabas nito nga mga files. Siyempre, oo, talagang yun ang pinaka mangyayari. And siguro dahil sa mga hindi ko naman kilala si Congressman Leviste, pero siyempre yung mga pwede mong sabihin na well-intentioned siya dahil nilalabas niya, no? Pero yung manner kasi, yung manner ng paglabas, yung pagsabi niya, lahat yun, hindi mo tuloy maiwasan sa ibang tao na nagsususpecha, di ba? Bukod sa pag-question, yung mga may question, Prof, ng kanyang hawak, umano'y ebidensya, naku-question din yung kanyang motibo sa paglabas nito. Ito ba'y genuine reform or isang political drama? Ano pong tingin nyo dito? Well, yung lumalabas nga because of the questions regarding the documents, para siyang nagiging drama. So nakakapanghinayang, no? Kasi ang mangyayari niyan, kung meron ng lumabas na yun talagang totoo, baka wala nang maniwala. So ang nasasakripisyo dito yung katotohanan, 'di ba? With regard to that file na kinuha niya allegedly sa DPWH. Pero kasi naiyahambing din yung kanyang sabi expose, quote unquote, expose doon sa sinabi niya kasi Christmas bonus. Yun naman pala okay. ay merong talagang MOOE, yun yung maintenance and other operating expenses na ibinibigay talaga no sa Kamara. So, kumbaga, yun na nga, may selective disclosure siya doon sa sinasabing Cabral files. Pero ito rin, may isa pa rin parang may mali siya doon sa kanyang pagsabi na Christmas bonus. So parang sunod-sunod. Kaya Sunod-sunod. Oo. Pero yung naman, yung sa 2 million, of course, magugulat ang mga tao, wow, 2 million bonuses, no? And syempre, para sa mga taga-suporta niya, iisipin ang galing nito, parang maverick kasi parang imbis na magbebenepisyo siya pero hindi niya tinanggap, tapos meron siyang naging parang hero siya sa iba, sa mga taga-suporta niya. Pero on the other hand, parte yun ng MOOE so may budget item talaga. Pero alam ko, I worked in the Senate before, ticklish issue yan talaga sa mga senador, sa lower house din. Maraming beses ng over the years may lalabas, magre-respond ang Congress. Ang ginawa nila, medyo dahil nagreklamo na rin yung COA dati, meron silang joint resolution na nilabas na magiging more transparent sila. I think it was in 2013. Magiging more transparent sila about this. Tapos merong
pwedeng lagyan ng resibo. Kasi totoo lang, wala talagang ang nangyayari parang pirma lang yata ng chief of staff or ng senator. Parang hindi ko na alam yung kalakalan ngayon. Pero naman aware niya na ang Kongreso. In fairness, pagka napupuna sila, gumagawa sila ng paraan para gawing transparent ito, no? Kaya lang alam mo, wala talagang tagabantay sa Kongreso except ang media no? And tama din naman na i-demand, no? Na maging transparent sila. At hindi lang ito trabaho, I think, ng media, ng civil society groups, ng COA. Kasi kung walang kasi sila yung supposedly nag-iimbestiga, di ba? Para, at the end of the day, pwede mo itanong who guards the guardians, the supposed guardians. So, mahirap talagang pusisiin yung mga dokumento sa Kongreso dahil nga, in the past, hindi sila naging transparent. But I'm pretty sure with these developments, ang kagandahan lang nito, I'm sure na mas gagawa sila ng paraan, no? I mean, let's hope for the best na gagawin nilang maging transparent dahil nga lumalabas itong mga issue na. Actually, sinasabi nga is pera rin ng taong bayan. Yang sinasabing, sige, natipid yan. Diba? Yan yung mga natipid dun sa buong isang taon. Pero pera pa rin ng taong bayan yun. 'Di ba? Na dapat i-account din. Totoo yan, pera yan ng taong bayan. Pero yung solusyon kasi dito, alam mo, pangmalawakan Kasi sa kanilang bibig na mismo nagsasabi, anong pambabayad, anong gagawin ko sa mga barangay captains pag may Christmas party, attend ako, yung ganon. Ano yan realidad, so to speak, hindi magandang realidad ng politika sa Pilipinas, no? So anong tututukan natin? Tututukan natin yung cost ng election. 'Di ba? Kasi pero ang pinaka long term talaga yung hindi na humingi ang mga tao. Kumbaga, maayos na yung serbisyo, 'di ba? May mga yung ayuda galing talaga sa mga ahensya, maganda yung targeting, no? Yung deserving yun talaga ang dapat maka-receive. Tapos ang mga legislators ay talagang lang sila, no? Nagsusulat lang ng batas, nakikipagdebate, yung gano'n. Yun ang ideal situation talaga. Kasi tapos ang eleksyon hindi na wala masyadong na-regulate na yung political dynasty, kaya kinakailangan talagang tutukan yan, no? Political dynasty at saka yung party list kasi yan din ang nagpapamahal sa eleksyon. Paano ka lalaban kung wala kang koneksyon? Kakailanganin mo rin ng maraming pera, di ba? So saan mo kukunin yun? It's either meron kang mag-i-influence peddling ka, may magbibigay sa'yo ng pera na may business para matulungan mo pagdating mo sa Kongreso o sa Senado, or at susuklian mo yun, no? Tapos, syempre, ganun din ang gagawin mo. Dahil nag-vote buying ka, nasanay ka na sa ganon, so pagdating mo sa Kongreso, kailangan mo rin kumuha ng maraming pondo. Matustusan. So, it's a cycle. It's a cycle at walang iisang solusyon. Pero ito po bang mga isinagawang mga pagbabago tulad kanina pinirmahan na nga ng Pangulo yung pambansang budget at ito'y may mga safety measures na nga nabanggit parang yung mga flood control projects ang iniwan na lang ay yung mga foreign funded. Ito po bang mga hakbang na ginawa ay sapat na po ba ito or ito'y first step pa lamang at maaari pang marami pang pwedeng gawin para nga masiguro yung transparency at accountability? Tama ka, first step pa lang ito, no? Kasi kailangang bantayan, no? Kasi iba yung minsan ng gobyerno, iba yung sinasabi, iba yung nangyayari, no? So habang January pa lang, bantayan kung talaga bang mangyayari yung sinabi ng Pangulo, yung sinabi ng administrasyon, talaga bang hindi na gagalawin yung para lang to sa foreign assisted projects, yung mga ganun ba? Kailangan, so hindi lang dapat kumbaga civil society groups, media, manmanan talaga tutukan ang Kongreso sa mga panahong ito. At in fairness, unti-unti naman sila kahit na kulang, unti-unting nagre-respond. Sa aking palagay, ha? Sige ma'am, sit back and relax at magbabalik po kami. Magsi-station break lang po kami. Be right back na. Okay. Magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Radyo Patrol 630
Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Pag nagkaroon ka ng karamdaman dahil sa trabaho, may serbisyong dole kang magbabalita. Manatili pong nakatutok sa mahahalagang impormasyon ng bansa. Aarangkada. Gagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Mula Luzon, 2 milyong pasahero ang tutungo sa Maynila. Visayas, Nabulabog ang hapunan ng mga taga San Nicolas, Cebu. at Mindanao. Nanyanigin ng magnitude 5.8 ang buong Davao Region alas 10 na umaga. Arangkada. Balita. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5:30 ng hapon sa PRTV Prime Media. Pagtaas ng bilihin? Meron tayong gustong pabagsakin. Siyempre, Ano? presyo ng bilihin. Kayo na. Anong take mo? Transportasyon? Talagang may problema tayo sa mass transportation. Anong take mo? Sa grumagrabing pagbaha? Tayo rin ay may ambag. Anong take mo? Easy ka naman dyan. Sa bawat issue ng bayan, anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa PRTV Prime Media. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Sa tulong ng tamang health information, Iba't ibang sakit kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin. at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang bawat Pilipino, pinasigla! Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Maiba naman ang Sunday. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive. Pero carry ang idea at batuhan. With due respect, kasama ang Team Pinas. Attorney Dino De Leon, Youth Advocate Carlo Flores, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, at Nagtatanong bakit si Congressman Leviste may bit na file. So nandun na nga yung question kung bakit siya meron nun. Pero hindi po ba din napapag-usapan, syempre doon sa usapin ng political science, yung kanyang kilos na ang isang kongresista na hindi naman siya talaga yung naatasan na mag-imbestiga, biglang meron siya at lumalabas siya at iminawagayway niya na meron siyang files at dahan-dahan niyang inire-release yung detalye. So, what do we make out of that? Ano pong ibig sabihin yan? Oo, sa akin kasi medyo weird or baka talagang ganyan na. Kasi pagka legislator ka, you're supposed to conduct oversight. Hindi ka naman kailangang pumunta physically dun sa wala pa akong alam na ganyan, na nangyaring ganyan. Pupunta ka physically sa isang ahensya para kunin yung documents, di ba? Parang that's a little bit weird for me. Marami ka namang tools, no? Bilang Congress, pwede kang mag-privilege speech, pwede mong ipatawag sa hearing. I don't know. Kasi siguro, dahil we are in the age of social media, siguro nagmamadali or something like that. So hindi ko talaga maintindihan. And that's yun yung nakakasira. Yun yung nakakasira sa kanya. Actually, may magkahiwalay na opinion nga sabi, ito raw yung yung mga bagong breed ng mga leader, mga bata, masigasig. Pero yun nga parang ang tanong kasi, walang problema. Kung gusto mong may isiwalat sa taong bayan, ganyan. Yun nga lang yung motibo, ma'am, nung pagsisiwalat. Kasi, kumbaga, dapat nasa mga ahensya talagang, nasa ahensya ng gobyerno, ibigay mo na. September pa na sa iyo. Bakit kailangan tumagal
Tapos, piecemeal, selective disclosure, ganun eh. Parang, kumbaga nasa ano ka lagi, trending ka lagi. At saka ma'am, parang ang ginagawa niya, sinasali niya yung sarili niya doon sa usapin. So, parang nagiging participant siya doon sa issue. Parang may pagka-hero effect, di mo ganun? Siguro yun, ano? At isa pa, ang sa akin din, pwede mo rin siyang tingnan na gusto niyang, siguro gusto niyang magkaroon agad ng media and political mileage bago niya pa natutunan ng masinsin ang kalakalan. No, when I say kalakalan, hindi naman yung masasamang ginagawa, halimbawa ng mga ibang politiko. Pero yung, alam mo yun, yung minsan kasi kailangan mo ring magpahinugi sa isang, halimbawa sa isang opisina, sa isang organisasyon, para malaman mo yung formal, not only the formal rules, but also the informal rules. Which are very important in any organization, so that when you move, when you take your move, mas calibrated, mas winnable kesa sa yung mas meron kang na ano na ganyan, no? Meron kang merong nagiging criticisms against you. So I don't know, in the past kasi pag neophyte senator, neophyte congressman or congresswoman, nag-aano muna, trying to get a feel of the situation, of the chamber. Parang may ganon. I'm not saying na kapag may mali, hindi mo dapat sabihin. Pero, I guess there's a way of doing that maybe no longer the norm nowadays among the present crop of legislators. So, maybe I'm missing something. Sa kanya ay nakasama o nakabuti, ma'am? Sa akin hindi nakabuti. Sa akin hindi nakabuti yung mga ginawa niyang yung ganon, yung kulang-kulang na files, paunti-unti, and then yung manner talaga ng pagkuha. That's not something that legislators should do, na ikaw mismo yung pupunta ron, 'di ba? At bukod diyan, may mga nagsusulong na rin o meron na rin nag-aabang kung mauuwi ba sa ethics complaint yung mga kanyang ikinilos at yung mga kanyang mga pinagsasasabi sa ibang mga kapwa kongresista. Would it be too much na mauwi ito sa isang ethics complaint? Hindi ko alam kung paano nila i-frame yung complaint, pero alam mo, parang wala namang ang ethics, ewan ko, wala pa akong natatandaang nangyaring talagang may na-censure ng matindi dahil sa ethics committee. Normally, ayaw nga nilang maging member o maging head niyan kasi sakit ng ulo yon, dahil ayaw mong ma-antagonize yung fellow di ba? Pero meron pong may move. Yung nagmamyaw, hindi makamyaw ngayon kasi nasampulan. Kasi wala siyang naka-suspended siya. Oo nga pala, yun. Oo. Kasi medyo talagang na rin, hindi na rin maintindihan yung nangyari rin, yung mga ginawa niya. Alright. Sige po, ma'am. Maraming salamat. Prof. Jean Franco. And hello din kay Sir Ronald Llamas. Nakikita ko siya. Ayan, back to back kayo. Back to back. Ipapasok po namin siya after nyo. Sa ulitan, okay. Prof. Tsaka itong si Prof. Jean, ang forte niyan, yung women's, alam ko, ginawan ko ng storya to, yung women's electorate. Ayan. Okay. Ayan, i-discuss natin yan sa susunod. O sa mga darating na panahon. Maraming salamat, Prof. Jean. Thank you. Take care and Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye.